Good morning, teachers! Ako po si Miko Etona at ako po ang inyong gabay sa Puno ng Buhay Season 2. Maliban sa makabago at malikhaing paraan ng pagtuturo ng forestry at biodiversity sa ating klase, layunin din ng Puno ng Buhay na imulat ang kaisipan ng mga manonood sa katanging-tanging ganda ng Pilipinas. Katuwang sa pagkakilala sa kagandahan ng Pilipinas ay ang pag-unawa sa wastong pangangalaga upang sa ating sariling paraan ay patuloy nating mapayabong ang ating kalikasan. Puno! Nangangahulugan ito sa labis o hitik na bilang ng isang bagay. Puno o halaman. Alinman sa dalawang bigkas at kahulugan ng ating gamitin ay angkop pa rin na makakapaglarawan sa ating paksa as the highest form of being in God's creation. Tungkulin nating mga tao mapangalagaan ang iba pang nilikha. Kahit sa maliit na paraan tulad ng pagtitipid at pagre-recycle ng papel sa paaralan, ay makakapag-ambag na rin sa malawakang conservation efforts para sa ating sangkakahuyan at kagubatan. Sa unang bahagi ng episode 1, tinukoy natin ang ibig sabihin ng coordinate system at ang angkop na gamit ito sa geography. Tinatawag itong geographic coordinate system. Sa geometry, ang sentro ng coordinate system kung saan nagtatagpo ang x-axis at y-axis ay tinatawag na origin. Sa geography, ito ang paraan sa paghahanap ng lokasyon ng isang lugar sa mundo gamit ang latitude bilang x-axis at longitude na siya namang y-axis. Using the geographic coordinate system, we have identified that the Philippine archipelago is situated between the equator and the Tropic of Cancer. Specifically, it lies between 4 degrees 23 minutes and 21 degrees 25 minutes north latitude and between 116 degrees and 127 degrees east longitudes. Dahil malapit ang Pilipinas sa equator at napapalibutan ito ng karagatan, naging ideal ang klima ng Pilipinas sa pagpapayabong ng iba't ibang halaman at hayop. Bungsod rin ito ang pagkakaroon ng marami at kakaibang endemic species. Sa talakayang ito, maaari pong magsaliksik at magbigay ng halimbawa at pagpapaliwanag o kadahilanan ang mga mag-aaral kung anong likas yaman, halaman, hayop o anyong lupa at anyong tubig ang maituturing world record at only in the Philippines. Matapos nating matukoy ang posisyon ng Pilipinas sa globo at ang katangian ng ating bansa na malapit sa equator, dumako naman tayo sa klima ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay kabilang sa mahabang listahan ng tropical countries. Ngunit hindi lahat ng bahagi ng bansa sa Southeast Asia ay tropical country. Ang Northern Vietnam, maging ang Batanes sa tuktok ng Pilipinas ay nakakaranas ng winter, kaya ito ay may subtropical climate. Ang mga tropical countries o tropics ay ang mga bansa na malapit sa equator. Sa gitna ng Tropic of Cancer na katapat ng latitude na 23 degrees, 26 minutes, 16 seconds, north at Tropic of Capricorn naman sa latitude na 23 degrees, 26 minutes, 16 seconds south. Para sa paksang ito, maaari po nating atasan ng ating mga mag-aaral na gumawa ng isang weather journal. Sa weather journal, kailangan nating obserbahan ang weather from Monday to Friday. Itatala ng mga mag-aaral ang weather sa umaga at sa hapon kung kailan maaaring nagpalit ang weather. Maaaring isulat o iguhit ng mag-aaral ang sa kanyang palagay ay description o anyo ng weather sa kanyang weather journal. Pagdating ng Friday, ibabahagi ng mag-aaral ang laman ng kanyang weather journal sa klase. During
During the late Paleozoic and early Mesozoic eras, about 300 million years ago, pinaniniwalaan na ang lahat ng 7 continents of the world ay isang buong supercontinent lamang at tinatawag na Pangaea. Ngunit 200 million years ago ay nagkaroon ng malakas na earthquake, kaya ito ay nahati sa marami at iba't ibang bahagi. Kaya't marami sa mga bansa na kahit dagat ang tawid ay may pagkakahawig. Biogeographic evolution ay nangangahulugan ng distribution ng mga organisms sa bawat pulo sa ating bansa. Dahil din sa biogeographic evolution, kaya mayroong mga species ng halaman at hayop na endemic lamang sa Pilipinas. Tulad ng nabanggit sa Puno ng Buhay, Season 2, Episode 1. Binigay na halimbawa ang kakaibang bayota sa Palawan na kawangis ng bayota ng Borneo. Ngunit walang ibang katulad sa ibang lugar sa Pilipinas. Isa pang patunay ay ang clade ng squirrel na matatagpuan lamang sa Palawan ay kaparehas ng clade na matatagpuan sa Borneo at Sumatra. Maaari po nating talakayin sa klase ang paksa ng Palawan continental terrain. Teacher! Ano po ba ang ibig sabihin ng bayota and clade? The Philippines is composed of approximately 7,107 islands. At sa dami ng mga kalat-kalat ng mga pulo, tanging ang lalawigan lamang ng Palawan ang may kakaibang bayota. Ang bayota ay ang pag-usbong at paninirahan ng species ng animals o plants sa isang particular na rehiyon. Sa bahaging hilaga ng Palawan ay matatagpuan ang Palawan Continental Terrain na pumapailalim sa Southern Mindoro, Western Panay, Romblon, Zamboanga Peninsula at Southern Mindanao. Ayon sa research, ang Palawan Continental Terrain ay humiwalay sa Borneo noong panahon ng Cretaceous o Oligocene period. Isa pang patunay ay ang clade ng Palawan Mountain Squirrels at Northern Palawan Tree Squirrel ang matatagpuan lamang sa Palawan. Ay kaparehas ng clade na matatagpuan sa Borneo at Sumatra. Dahil ang Pilipinas ay napakalapit sa malaking bahagi ng Asia, kaya mayroon tayong mga nakikitang temperate plants o mga halaman na nabubuhay sa malamig na klima. Tulad na lamang ng pine tree sa Baguio at eucalyptus sa Mindanao. Nagmamigrate ng mga halaman sa pamamagitan ng seed dispersal. Noong 1980, ginamit ni Dr. Thomas Lovejoy, isang biology professor sa Yale University, ang salitang biological diversity sa mga scientific conferences. Di natagal taong 1985 nang paikliin at gamitin sa 1986 National Forum on Biological Diversity ng National Research Council ang salitang biodiversity. Sa episode 2 ng Puno ng Buhay, tinalakay ang 3 levels ng biodiversity. Una ay genetic diversity. Ang genetic diversity ay ang pagkakaiba-iba ng mga namamanang katangian o abilidad na mayroon ng isang population na parehong species. Pangalawa ay species diversity. Dito natutukoy ang dami ng isang organism. There is an estimated 5 to 50 million species on Earth. Pero 1.75 million pa lamang ang identified. The Philippines has more than 20,000 plant and animal species found nowhere else on Earth. Maaaring ang isang organism ay nagmula sa isang gene at may bahagyang pagkakaiba lamang. At pangatlo ay ang ecosystem diversity ay binubuo ng variety of species. Ito ay tumutukoy sa lahat ng species na naninirahan, lumalago at nagtatagpo-tagpo sa isang biotic community. Ang biodiversity ay may 5 mahalagang ginagampanan. It is crucial to understand the importance of each of the 5 perspectives of biodiversity upang tuwiran nating mabigyan ng wastong pangangalaga ang kalikasan. Una ay ang economic perspective. Tumutukoy ito sa kahalagahan ng biodiversity sa industriya ng agriculture, forestry, fisheries, pharmaceuticals, biotechnology at tourism. Pangalawa, ang ecological perspective. Ito ay nangangahulugan sa mga bagay na nagmula sa ating likas na yaman tulad ng sariwang hangin at matabang lupa mula sa puno, minerals,
pagkain, at marami pang iba. Pangatlo ay ang aesthetic perspective. Marami tayong organisms na talaga namang pang-tourist attraction at tayo lang ang meron. Ang pang-apat ay ang ethical perspective. Ito ay ang makatarungang pagtrato natin sa ating kapaligiran. Kaya ang panghuli ay tinatawag na evolutionary perspective. Dahil sa mga patunay na ang mga species ay related sa isa't isa o mayroon tayong tinatawag na common ancestors. Magandang magkaroon ng sariling awareness ang ating mga mag-aaral sa 5 mahalagang ginagampanan ng biodiversity. Maaari tayong magbigay ng activity. Halimbawa, tanungin natin sila kung alin sa 5 nabanggit ang sa isip, pananaw, at pakiramdam nila may kaugnayan at saysay sa kanilang personal na pamumuhay. Ang ganitong mga tanong ay magbibigay sa mga bata ng pagkakataong makapag-isip ng malalim at umunawa sa kanilang nararamdaman. Ito ang mga halimbawa ng sagot na maaaring ibigay ng mga mag-aaral. Isang mag-aaral ang anak ng mangingisda. Dahil sa dynamite fishing noon, matagal bago umusbong ang bagong corals, sanhi upang maubusan at dumalang ang mga isda na pangunahing hanapbuhay ng kanilang pamilya. Sa kalagayang ito, natuto ang mga mamamayan sa kanilang lugar na hindi lamang pahalagahan ng mga isda, ngunit pati na rin ang mga corals na tirahan ng mga isda. Aesthetical perspective. Ang pamilya ng isang mag-aaral ay mahilig mamasyal sa iba't ibang lugar na may magagandang tanawin bilang pahinga o bakasyon mula sa magulo at maingay na pamumuhay ng syudad. Dahil dito, maagang namulat ang mag-aaral sa pagpapahalaga ng kalikasan. Naibabahagi niya rin ang kanyang kaalaman sa klase tungkol sa mga kakaibang halaman at hayop na kanyang nakita sa kanilang mga bakasyon. Tulad ng tarsier sa Bohol at freshwater crocodile in captivity sa Palawan. Ito na yata ang pinakamagandang topic sa ating talakayan, ang conservation. Dahil wala namang pinipiling edad, kasarian o antas sa buhay ang pagtitipid, lalo na sa conservation ng biodiversity. Sa bahaging ito, tatalakayin po natin ang mga malawakang conservation efforts para solusyonan ang extinction ng mga species at pagkawala ng balance sa ecosystem ng bansa at ng buong mundo. Teachers, may I present to you, Miss Philippines! Biodiversity conservation is defined as a social process that strives toward wise use of resources and maintenance of the resource. Conservation process involves 3 components: the scientific, socio-economic, and management sectors. There are 2 major approaches to conserve biodiversity. Ang una ay ang in situ approach o ang pagtatalaga ng mga protected areas and biodiversity corridors. Ang pangalawa ay ang ex situ approach o ang tutuon ng mas agarang solusyon para sa mga partikular na genes o species. Ibig sabihin lang naman po nito ay hindi basta kawayan lang ay maaari na nating putulin. Hindi basta maganda ang orchid ay maaari na nating pitasin. At hindi dahil namangha tayo sa agila ay maaari na nating hulihin at ikulong.